Isa ka rin ba sa hanggang ngayon hindi pa marunong magluto? Huwag ka mag-alala, ako rin. So ano nga ba sikreto? Luto tayo. Alam ko isa ka sa mga biktima. Yung tipong kahit sumusunod ka sa mga procedure ng mga pinapanood mo, yung lasa ng niluluto mo nag-iiba. Oo, katulad mo lang din ako na nagsisimula pa lang palawakin yung mga idea ko pagdating sa pagluluto. So ano nga bang sekreto? Para sa akin kailangan mo maging consistent. Maging porsigido, yung tipong gustong gusto mo yung ginagawa mo. Kasi sabi nga nila, isa sa mga pinakamalaking advantage sa buhay ay yung marunong ka magluto. At bilang lalaki, para sa akin plus point yun. Wala rin naman nagturo sa akin kung paano magluto. Basta isang araw, natutunan ko na lang kung paano siya gawin. Pero hindi pa ako ganun kagaling. Kaya ang iluluto ko ngayon, sinigang-gang. Pagdating sa pagluluto, wala namang perpekto. Dahil dito sa atin, lahat may kanya-kanyang pamamaraan. May kanya-kanyang opinion at may kanya-kanyang panlasa. Kaya ang payo ko sa'yo, kung saan ka masaya, yun ang gawin mo. Tulad nga ng sabi ko kanina, kailangan mo lang magpatuloy kung ano man yung nasimulan mo. Kasi kung susukuan mo yan, hindi ka talaga matututo. Paraan ng iba, pinapakuluan nila to. Pero para sa akin, ginigis ako para mas malasa. Ang pagigisa ay isa sa pamamaraan para mas kumapit yung lasa. Binibigyan ko ng ilang minuto yung kamatis at sibuyas na i-absorb mismo ng meat bago ko bigyan ng pampalasa. Asin, paminta at seasoning. Sapat na. Hahayaan ko lang yan ng mga ilang minuto para yung aroma kumapit talaga. Hanggang sa maging ganito na yung textures niya. Tsaka ako maglalagay ng tubig na magiging sabaw niya. Kayo na bahala kung gaano karami, pero sa akin, dahil onti lang yung karne, saktuhan lang. Kulaan natin yan ng mga 30 to 40 minutes, nakadepende sa karne kung gaano karami. Isa nga pala sa mga natutunan ko sa pagluluto ay dapat mabusisi ka sa mga ilalagay mo. Katulad na lang sa gulay, quality ang isa sa mga nagpapasarap ng luto. Pero di naman ibig sabihin, mamahalin na kaagad bibilhin mo. Kailangan mo lang maging mapili at maalam sa mga nabibili mo para maiwasan yung kakaibang lasa sa mga niluluto mo. Experience ko sa pagluluto, may 2 beses ako na lagi ko nararanasan. Katulad na lang ng sobra, minsan kulang. Okay lang yan, basta ang importante, patuloy mo siyang pag-aaralan. Nagluluto ay isa talaga sa mga nakahiligan ko. Kaya kung hindi ka pa nagluluto, sign mo na to. So bakit nga ba kailangan natin matutong magluto? Hindi naman kasi sa lahat ng panahon may maaasahan tayo. Dahil darating din talaga yung mismong pagkakataon na kakailanganin mo to. Madali lang naman siya. Importante, ini-enjoy mo. Kaya kung trip mo humigop ng sabaw, baka magustuhan mo to. At after ko gayatin lahat ng mga kakailanganin ko, manambalikan yung pinapakuluan mo. At make sure na matatanggal natin yung dumi na inilabas ng karne. Matagal-tagal na pakuluan to kaya nagkape na lang muna kami. Beef nga pala yung naisipan kong gamitin na karne. Para maiba naman. Nabili ko nga pala yan sa Dali na nagkakahalaga ng 179 pesos. Meron ka ng 500 grams at meron siyang 12 to 9 cubes. Pwede na dahil pag bumili ka sa palengke, medyo may kamahalan talaga. Bibihira ka makakabili ng 100 pesos na baka pagdating sa palengke. At kung meron man kung sakali, sobrang onti lang talaga. Sa pagsisinigang, kahit anong karne naman pwede. Kadepende na lang talaga yan kung saan ka masisiyahan. Tinabay ko na nga pala sa pagpapakulo yung gabi at ng mga oras na to, sinala ko muna. Kukuha lang ako ng ilang piraso at dudurugin ko pampalapot ng sabaw para mas masarap. Trip ko kasi yung ganitong proseso para mas lumapot yung sabaw ng sinigang ko. Ibabalik ko lang siya ulit at pakukulaan ko kasabay ng karne. Pakukulaan ko lang siya ulit ng ilang minuto at pagkatapos nun ilalagay ko na yung mga gulay. Pagdating sa gulay, di ko masyadong ino-overcook kasi mas okay sa akin kapag half-cook. At sa huling proseso ko nga pala, inilalagay yung sinigang mix para dito na lumasa yung pagkaasim niya. Inuhos ko na nga pala yung isang pack para mapapakunot ka talaga. At after ng 3 to 4 minutes, isasalang ko na din yung ating kangkong. Hindi ko na din siya masyadong susunugin dahil sa sabaw pa lang maluluto na yan. Papakuluan ko lang siya ulit ng mga 1 hanggang 2 minuto para kumapit man lang yung pampaasim na inilagay ko. At after nga ng ilang minuto, sumakto yung asim na hinahanap-hanap ko. Pagkatikim ko ay nako talaga. Ilabas nyo na yung kaldero at mukhang mapapalaban tayo. Ganitong luto nga pala yung hanap ko sa sinigang. Yung tipong hindi overcook yung gulay
Sakto lang yung asim at syempre yung pagkalapot ng sabaw. At syempre papasamahan mo ng malupit na sausawan, isang patis, kalamansi at sili. Ay nako talaga, sira yung diet ng pamilya. Alam nyo na kasunod nito, kain na. Comment down below guys sa kung ano man gusto nyo ipaluto sa susunod na serye natin. Malay nyo, yung comment nyo yung mapili natin at gagawa natin ng video yan. Maraming salamat sa panonood guys. Peace!